siya'y sambahin ng buong kalakasan. Ating isigaw ang kanyang kabutihan. Amen. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kahit dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Biglang umawit. Sa sayo ng tugtugan, uminak sumayaw, at tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan. Ating isigaw ang kanyang kabutihan. Amen. Hallelujah, Lord. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kahit dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Hallelujah. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ibinalin. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, Everybody sing for the Lord. kagalakan ang ibinalin. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyan kulang. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magpupuni pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hallelujah. Ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyan kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magpupuni pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ibinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, Amen, Lord. kagalakan ang Salamat, Panginoon. at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ibinalik. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ibinalik. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kumilos ka, Panginoon, sa lugaring ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Amen. At sa bayang ito, iyong pagagalingin, ulan ng pagpapala. Amen. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Lord, pagyan. Hallelujah. Amen, Lord. Ulan ng pagpapala, Panginoon. Sa iyong kabutihan, kami ngayon
nagkakaisa upang sumamba at pasalamatan ka. Sa puso, isang layunin, sa bayang ito, ikaw ang pupurihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos, oh Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos. Sa bayang ito, Diyos. Sa bayan ng Diyos. Sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Amen. Hallelujah. Woo! Praise God. Hallelujah. Amen. Woo! Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po pag nagpupuri tayo sa Panginoon, binibless niya po ang bawat isa sa atin. I-claim po natin lahat ng blessings, lahat ng pinangako ng Panginoon sa atin. Tunay ngang hindi masusukat, hindi mapapantayan ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Kaya ito po ang panahon para magbalik tayo sa ating Panginoon. Ibalik natin sa Kanyang pinakamataas na papuri. Pinakamataas na pagluwalhati. At alam po ng Panginoon niya, yung laman ng puso ng bawat isa. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa 30 years na pinagkaloob niyo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Walang hanggan. Amen, Lord. Hallelujah. Tunay ng tapat ka, Panginoon, sa buhay namin, Sa Lord. buhay ko, Binabalik namin sa iyong pinakamataas na papuri, Panginoon. narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Lahat po tayo umawit sa Panginoon. Lord, pupurihin ka namin sa awit, Itaas Panginoon. ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Amen, God. Tunay ng tapat ka, Panginoon, sa bawat isa. Tunay ng tapat ka, sa Panginoon. buhay ko'y Lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay pupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, Oh Diyos, higit pa
Nagtatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kaburihan. Resita, Nagtiyan ngayon at magpakailanman. sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Sige pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Sige pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Luluwalhati ka namin, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Tunay ngang napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap umawit sa iyo, Panginoon. At nais namin manatili sa presensya mo, Panginoon. Tunay ngang tapat ka sa buhay ng bawat isa. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy kaming aawit, patuloy kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Okay, makakaupo na po tayo. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Sa pagkakataon po ito, ako po'y aking pong kagalakan ang magpakilala po sa ating pangunahing tagapagsalita. Hirap pala mag-Tagalog. Sa amin po, siya po ay hindi na iba sapagkat siya po ang aming tagapagturo sa ATS po, dito po sa ATS CCS, dito po sa lugarin natin mismong ito. Siya po ay tubong Laguna. Sino po ang taga Laguna dito? Wala pa ho. Kayo lang, Pastor. Nag-ugat na rin ho. Pero nag-ugat ka ho. No, nag-ugat na rin sa Laguna at sa Karatig lugar. Nagtapos po siya ng bachelor's degree sa Philippine Missionary Institute sa Cavite po. Master of Divinity in Biblical Studies sa ATS. Master of Theology sa Asian Graduate School of Theology. At Associate Dean of Students siya sa ATS po. Patuloy din po siya nagtuturo doon at gayon din po sa ATS CCS. Siya po ay pulpit pastor din po sa Family Christian Fellowship. Ito po doon sa may Commonwealth, Quezon City. At gayon din po sa Conservative Baptist Church po sa Las Piñas. Mapalad po siya dahil patuloy yung biyaya ng Panginoon sa kanya dahil pinagkalooban po siya ng isang maganda na asawa. Ang pangalan po niya ay si Melissa. Tama po, no? At patuloy yung biyaya ng Panginoon sa kanya at pinagkalooban sila ng 2 anak na babae tulad po namin.
Pagka nagkakwentuhan ho kami, pareho palang babaeng aming mga anak. Si Haraya Marikit at si Beyaya Marilag. Wow, Tagalog na Tagalog. So sino po ba ang hindi ano nga uli yung Tagalog ng inspired? Mabibighani o madudulutan ng, ang hirap, ma-inspired na lang sa taong ito, no, kung bakit tayo nakaganto ngayon sa ating pong mga pananamit, pagsasalita at gawain. Kagalakan ko po na ipakilala sa inyong ngayong hapon ang ating pong tagapagsalita na dinala ng Panginoon dito sa atin upang maghayag ng kanyang salita o ng layunin. Walang iba po ang ating pastor, Noli Pascual Mendoza. Magandang tanghali po o hapon sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Una po ako, aking may bahay, nandiyan po. Ang aking pamilya ay nakikigalak sa Iglesyang Bayan ng Diyos dito sa Marilao sa ika-30 taon ng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Sa pagkakataon pong to, inihiling ko po na tayong lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Hilingin natin po ang patnubay ng ating Panginoon. Salamat po sa iyo, aming Diyos, sa iyo pong pag-iingat sa amin at dalangin namin ang iyo pong kapangyarihan, ang iyong biyaya, ang banal na Espiritu ang sumabaybay sa aming pag-aaral ngayong hapon. Samahan mo po kami, aming Diyos, at kami nagtitiwala na hindi mo po kami pababayaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, buksan po ninyo sa Aklat ng Mga Awit, pangkat 145, talatang 1. Makikita po natin dito, ito po ang talata na ibinigay sa akin ni Pastor Ener, Psalm 145. Sabi niya, verses 3 to 5. But ako po ay nagpasya na napagpasyahan ko po na gamitin na rin yung kabuuan ng aklat ng mga awit na ito. Sa Aklat ng Mga Awit, 145. Ang aklat na ito, ang Psalm 145, ay isa po itong pasimula ng 5 mga chapters ng aklat na ito ng Psalms bilang pagwawakas, paanyaya sa bayan ng Diyos na magpuri. 5 mga chapters po, actually 6 na mga chapters, ang makikita po natin sa aklat ng mga awit, kaugnay ng bagay na ito. Sabi nga, pista. Pero siguro dapat nating tanungin, ano ang dahilan ng ating pagdiriwang? Ano ba ang ipinagdiriwang natin ng ating mga pista? Ang Pilipinas ay maraming mga pista. Hindi mo ba? Sa banal na kasulatan, meron ding mga pista. Ang Pilipinas, karaniwan at karamihan ng mga pista, pinagdiriwang natin ito bilang pag-alaala sa mga santo. Hindi mo ba? Pero bago pa po dumating ang mga Kastila, ay meron na po talagang mga pista. Iba't ibang uri na po ng pagdiriwang ng mga komunidad bago pa ang pagdating ng mga mananakop, ay nagkakaroon na ng maraming mga pista. Kung nanonood po kayo nung palabas ngayon na, ano yan? Amaya, ay itinatanghal po dyan yung ating kaugalian, kultura, bago pa dumating ang mga mananakop. Pero karamihan ang ipinagdiriwang ng mga pista ay yung ginawa nitong mga santo na ito. Kung sino ba itong mga santo na ito. Ngayon, nais ko po kayong tanungin, sa ating talata, sa pagkakataong ito, ano ba ang paanyaya? Tingnan po natin. Ang sabi po, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat, aking pupurihit pasasalamatan siya. Araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Marami pong mga salita sa kabuuan ng Psalm 145 ang tumutukoy sa layunin ng awit na ito. Ito'y paanyaya para sa bayan ng Diyos na magpasalamat. Sino ang kanilang ipagdiriwang? Ano ang dahilan ng kanilang pagdiriwang? Sa mga talatang ito po ay ating makikita, yata sa atin sa
PowerPoint. Paano i-translate yung PowerPoint? Makapangyarihang punto. Ayun, PowerPoint. Tingnan po natin. Ang paanyaya ay ito, ipagdiwang ang ating Panginoon. Amen? Walang ibang dahilan ng ating pagdiriwang. Walang dapat na ipinagdiriwang. Hindi rin yung iglesia, hindi rin yung pastor, kahit napakagandang lalaki ng pastor o ng obispo. Hindi yon ang dahilan ng pagdiriwang. Ang tamang diin o pansin ng pagdiriwang, lalo na sa Psalm 145, ang paanyaya po dito, walang ibang dapat ipagdiwang kundi ang ating Panginoon. Amen? Ano ang pagsamba? What is worship? Ano ang ating attitude kapag tayo pumupunta sa sama-samang pagdiriwang, sa sama-samang pagtitipon? Ano ang dahilan natin? Bakit tayo nagpupunta sa mga pagdiriwang? Gaya nito. Bakit tayo nananalangin? Ano ba ang dahilan ng ating spirituality? Why do we worship as a community? Ano ang dahilan? Karamihang ibang mananampalataya na ating naririnig, ang kanilang pagdiriwang, karamihan, to receive blessings from God. Minsan yung iba, pupunta, dadalaw ng simbahan, para ano? Ay, makapunta nga ng simbahan para swertihin ako mamaya. May sabong ako eh. Pupunta siya ng sabong, bago pumunta ng sabong o ng sabungan, magpapaswerte. Pupunta ng simbahan para magpaswerte. Hindi lang yon. Even among some Christians, even among some churches, Christian churches, our attitude in worship is this. Pumupunta tayo ng simbahan para tayo to receive blessings from God. Pero anong makikita po natin? Sa banal na kasulatan, ang pagsamba, hindi lang yung ang layunin natin, tayo ay pagpalain ng Panginoon. Una at higit sa lahat, tayo ay sumasamba upang ibalik ang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Bakit parang hindi kayo ganong kumbinsido? Parang ang hina ng amen nyo. Amen? Amen? Praise the Lord. Yun, medyo nakumbinsi na ng kaunti. Hindi po ba? Anong makita po natin? Sang-ayon sa mga talatang ito, tingnan po natin, ano ang tungkol sa Panginoon na dapat niyang ipagdiwang. Sa umpisa pa lamang po, sa talatang 1 hanggang 3, makikita na po natin ang diin. Ano pong sinasabi rito? Pupurihin, dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ikay purihin, kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Ano ang punto ng talatang 1 hanggang 3? Ano ang tungkol sa Diyos na dapat nating ipagdiwang? Gaya ng nangyayari ngayon. Ano yun? Isang bagay po, una, ipagdiwang natin, ang alin? Ang kanyang paghahari. Anong ibig sabihin nito? Sino man sa atin ay namumuhay dapat sa ilalim ng paghahari ng ating Diyos. Pansinin po ninyo, talatang 1 hanggang, anong sinabi niya? Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari ay aking ihahayag. Sa madaling salita, sa umpisa ng talata, sinasabi rito kung sino talaga ang dapat na masunod sa buhay ng mananampalataya at sa buhay ng grupo ng mananampalataya. Hindi ang kalooban ng kahit na sino, hindi ang kalooban ng kahit na ano, kundi ang kalooban, paghahari ng ating Panginoon ang dapat na maganap. Hindi ba ito ang ating isang panalangin? Sino ang nasusunod sa ating buhay? Sabi niya rito, ipagdiwang natin ang ating hari. Paghahari ng ating Diyos. Tayo pong mga Pilipino ay merong isang salita na akmang-akma. Ito'y itinuturo ko na. Ang sabi natin, kapag may request, anong sasabihin natin? Hari nawa. Naisip niyo na po ba? Saan ang galing yon? Hari nawa. Saan ang galing yung salitang yon? Hari nawa. Alam po ninyo? O kaya, loobin nawa ng hari. O kaya,
mangyari nawa. Di ba? Ang kalooban ng hari. Ibig sabihin sa atin, yung paghahari o yung hari, ang kalooban niya hindi dapat nababali. Di ba? Anong sinasabi po ng talatang ito? Sa umpisang-umpisa pa lamang ng kanyang paanyaya sa bayan ng Diyos. Tandaan natin, ang aklat ng mga awit, ito ay isang aklat ng paanyaya sa iba't ibang uri ng panalangin. Dito, isang panalangin ng pagpupuri. Inaanyayahan na kilalanin na walang ibang hari na dapat ipagdiwang kundi ang ating Panginoon. Kahit na sino, dapat ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Ito po ay mahalagang paalala sa bawat isa sa atin. Sino ba? Kaninong kalooban ba ang nagaganap sa buhay natin at sa buhay ng iglesia? Amen? Tanungin natin ang ating sarili. Kaninong kalooban ang dapat masunod sa loob ng bayan ng Diyos? Dito, isang paanyaya, ipagdiwang ang kanyang paghahari. Hindi lamang po yun, sa simula ng talatang 4, sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, iyahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan, ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan ipamamalita, sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ipahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitin nila ng may kagalakan ng iyong katwiran. Ano naman ang makikita po natin sa talatang ito? Pansinin po ninyo sa inyong mga Biblia, ano yung salita or diwa na paulit-ulit na binibigyan ng pansin, paulit-ulit na binabanggit? May Biblia po ba kayo? Saan ang inyong mga Biblia? Saan ang Biblia nyo? Wala kayong Biblia? Anong sinasabi po rito? Pansinin po ninyo, ano ang diwa na paulit-ulit na sinasabi? Ang awit na ito, talatang 4 hanggang 7, inaanyayahan ang bayan ng Diyos na ipagdiwang ang Panginoon kasama ng kanyang mga kahanga-hangang mga gawa. Pansinin po ninyo, paulit-ulit na binanggit. Maging sa salitang Hebreo po, ito ay paulit-ulit na binanggit at hindi lang po iyon, maging sa balangkas ng awit na ito ay nakasentro doon sa pagkilos ng Diyos sa kanyang bayan. Sa madaling salita, sinasabi ng aklat na ito, ang bayan ng Diyos ay naririto, hindi dahil kung kanino pa man, ang bayan ng Diyos ay naririto dahil sa mga kahanga-hangang gawa ng ating Panginoon. Amen? At yan ang ating ipinagdiriwang. Isipin nga po natin, nasaan tayo ngayon kung hindi dahil sa mga gawa ng ating Panginoon? Naisip na po ba natin? Nasagot na natin? Nasaan tayo ngayon kung wala ang kahangahangang gawa ng Diyos? Ako, naiisip ko, maaring ako ay nasa kulungan o kaya ay nasa sentemeryo o sementeryo. Di ba? Nasaan tayo kung hindi dahil sa gawa ng ating Diyos? Ipagdiwang natin ang kahangahangang gawa ng ating Panginoon. Ako po'y naniniwala, ang iglesyang ito ay naririto, hindi dahil kung kanino paman, kundi dahil sa kahangahangang gawa ng ating Diyos. Amen? Marami ng marahil ang pinagdaanan ng iglesyang ito. Ang buhay ng bawat isa sa atin ay isang saksi sa karamihan ng mga bagay na ginawa ng ating Diyos. Ang buhay ng bawat isa, ang buhay ng bawat kaanib, ang kasaysayan ng iglesyang ito ay isang malaking sigaw tungkol sa pagpupuri dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Bilangin natin ang mga pagsubok, bilangin natin ang mga taon at mga araw, bilangin natin ang mga pastor na nandito, bilangin natin maging ang mga problema, ang mga miyembro na dumating at umalis, ang mga lumisan, bilangin natin maging ang darating ng mga suliranin. Ngunit ang lahat ng yan ay hindi makapapantay sa kadakilaan ng ginawa ng ating Diyos. Ang bayang ito, sinabi ng mga awit,
Tayong lahat ay inaanyayahan na magpuri dahil sa kahangahangang gawa ng ating Panginoon. Sino po ang inaanyayahan? Tingnan po natin. Tingnan po, sabi, sa alinmang lahi ang bayan ng Diyos, ang ginawa ng Panginoon, sasabihin nila, ihahayag nila sa alinmang lahi ang kadakilaan ng ating Panginoon. Natanggap natin ang biyaya ng Diyos, kaya dapat naman ipangaral natin, ihayag natin sa iba ang kadakilaan ng ating Diyos. Amen? Tingnan po ninyo ang kanyang mga sinabi. Lalo na po sa talatang 4 at 5, ang iyong ginawa sa alinmang lahi ay papupurihan, iahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan, ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. Tingnan po ninyo, dalawang bagay, dalawang diwa ang makikita po natin sa mga talatang ito. Ang kahangahangang gawa ng Diyos at ang paniyaya at maging ang pagpapasya na ang kadakilaan mo ay ipapangaral namin, ihahayag namin sa lahat ng tao. Nawa ay masumpungan ng Panginoon ang iglesyang ito na patuloy na naghahayag ng katwiran, kadakilaan ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao. Amen? Tingnan po ninyo ang sabi niya. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Iahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katwiran. Ipahayag ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kahangahangang gawa, talatang 8 hanggang 13, tingnan po naman ninyo, ang sabi, ihayag, ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatangi sa kanyang nilikha, pagkalingan niya ay namamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakilang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Amen? Anong dapat nating ipagdiwang? Ipagdiwang natin ang paghahari ng Diyos, ipagdiwang natin ang kamanghamanghang mga gawa ng ating Panginoon, ipagdiwang din natin ang kanyang kabutihan. Hindi tinumbasan ng Diyos. Hindi niya tinapatan ang ating kasalanan. Kung tatapatan ng Diyos ang ating kasalanan, kawawa tayo. Di ba? Pero tingnan po ninyo, sa umpisa pa lamang, sinabi niya, si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Katunayan, ito po ay matatagpuan din natin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan sa aklat ng Exodo. Ano pong makikita natin dito? Tila binibigyan ng pansin yung ginawa ng Panginoon doon sa Exodo. Slow to anger, abounding in love. Binuo ng Diyos ang kanyang bayan. Ang tanong ko po ito, ano ang ginawa ng bansang Israel para sila ay palayain ng Panginoon? Anong nakita ng Diyos sa bansang Israel para sila ay kalingain ng Diyos o pagpalain ng Panginoon? Meron ba? Sila ba ay mababait? Kaya sila pinalaya ng Diyos? Sila ba ay mayaman dahil sila'y kinalinga ng Diyos? Anong nakita ng Panginoon sa isang maliit na bayang Israel para sila ay pakitaan ng kabutihan ng Panginoon? May maisasagot kayo, anong nakita ng Diyos sa bansang Israel? Ang tanong ay, wala. Ang lahat ng iyon ay dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang kabutihan, na kahit sila ay maliit, na kahit sila ay hindi dapat pansinin, sila ay minahal, pinalaya ng ating Panginoon.
Naalala ko, may pelikula nung araw ang pamagat, dapat ka bang mahalin? Diwang. Amen? Mahal tayo ng Diyos kahit na sino tayo. Ano man ang kalagayan natin sa buhay. Ang bayan ng Diyos, minahal niya kahit na sino tayo. Pansinin po natin. Inaanyayahan niya at ginawa niyang bayan ang lahat ng tao kahit na sino tayo. Kumbaga nagkaroon ng saysay ang ating buhay kahit tayo'y mga uring-uripon. Di ba? Hindi tayo lahat ay Ginoo o mga bai. Di ba? Tayo ay mga timawa, mga lumad. Di ba? Oh, kita nyo na, alam ninyo. Mga uripon. Pero kahit na ganon, kinalinga tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, tila bumaba ang buwan at nasilayan natin ang kanyang kagandahan. Di ba? Anong ibig sabihin? Kahit tayo'y hindi karapat-dapat na tumanggap ng habag, kinahabagan tayo ng ating Panginoon. At dahil sa kanyang habag, nabuo ang kanyang bayan. Amen? Sa madaling salita, ang isang requirement upang mapabilang sa bayan ng Diyos, kilalanin mo na ikaw ay makasalanan. Hindi tinatanggap na, kinakailangan walang kasalanan bago ikaw ay maging kabilang sa bayan ng Diyos. Ang habag ng Panginoon ang naghahari. Ang habag ng Panginoon ang humubog sa kanyang bayan. At dahil doon, tayong lahat ay nagkaroon ng pagkakataon upang sambahin ang ating Diyos. Walang anumang requirement. Sabi ko nga, hindi kinakailangang magandang lalaki ka. Bakit? Pag magandang lalaki ang pamantayan, paano ako? Para tanggapin ng Panginoon, paano si Pastor Ener? Si Pastor Ian? Kami lang ba ang gagamitin ng Diyos? Malulungkot kami. Hindi ba? Buti na lang, hindi tumitingin ng Diyos sa panlabas na anyo, kaya welcome kayo. Habag ng Panginoon ang dapat na pamantayan. Habag ng Panginoon ang bumuo sa kanyang bayan. Kaya habag ng Panginoon ang dapat ipangaral ng kanyang bayan. At yan ang dahilan ng ating pagdiriwang. Amen? Bawat isa ay nagkaroon ng bagong buhay. Bawat isa ang buhay ay nagkaroon ng saysay, nagkaroon ng patutunguhan, nagkaroon ng bagong layunin, hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil sa habag ng ating Panginoon. Ipagdiwang natin ang kanyang kabutihan. Tayong lahat na naririto, masasabi ko po na naririto hindi dahil sa angkin nating kabutihan, kundi dahil sa kabutihan at habag ng ating Panginoon. Kaya nga po sinasabi niya, tuwang-tuwa siya. Ang paghahari mo'y walang hanggan. Hindi magbabago. Ang paghahari ng Diyos na nakabase sa kanyang biyaya, sa kanyang habag. Tulong ng ating Panginoon. Ngayon sa talatang 13 hanggang 20, kanyang sinabi, di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok sa panghihina ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikinabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masaganan niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo.
Bawat kailangan ng taong tapat ay may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya at walang mabubuhay. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, habang nabubuhay sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Ano po ang ipinagdiriwang sa mga talatang ito? Magsimula talatang 13. Tingnan po ninyo, paulit-ulit na binabanggit. Kahit ano pa ang kalagayan mo sa buhay, nagugutom ka, bubusugin ka ng Panginoon. Nangangailangan ka, bibigyan ka ng Panginoon. Parang walang nakikinig sa'yo, may nakikinig sa'yo. Sino yon? Ang Panginoon. Parang walang kumakalinga sa'yo, may kakalinga sa'yo. Sino yon? Ang Panginoon. Anong ibig sabihin? Anong ipinagdiriwang? Ang kanyang pagkalinga. Minsan naiisip natin, sa dinami-dami ng mga problema na hinaharap ng iglesia, parang hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. May mga pagkakataon, mga leaders sa churches, mga kaanib, dumadaan tayo doon sa mga panahon na parang napakaraming problema. Ang dami-daming problema. Minsan may problema sa iglesia, minsan may problema sa pamilya, at hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Di ba? Ang dami nating dinadaanan ng mga problema. Pero makikita po natin, sang-ayon sa talatang ito, mayroong Diyos na kumakalinga sa atin at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Amen? Nagugutom ka, bubusugin ka. Tumatawag ka, tutugunin ka. Maasahan ba natin ito sa pangkaraniwang tao o kahit na kaninong tao? Kaya nga po ang awit nito ay paanyaya na kilalanin na tanging ang Diyos ang dapat nating ipagdiwang sapagkat Siya lang ang may kakayahan na kumalinga ng totoo sa Kanyang bayan. Marami pong nagsasabi na mga awit na tulad nito, ito'y isang uri ng doksolohiya laban sa anumang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. It's a doxology against idolatry. Sapagkat ang uri ng mga awit na ito, tinutuligsa nito ang mga nag-aanyong Diyos at ang mga nagdidiyos-diyosan. Walang kapangyarihan ng kahit na sinong tao o mga Diyos-diyosan upang kumalingan ng ganitong uri ng pagkalinga sa kanyang bayan. Kaya nga, ito'y isang paanyaya sa bayan ng Diyos na patuloy na magtiwala at sumamba at maglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat Siya lang ang tunay na Diyos. Ang pagsamba ay dapat patuloy na dapat humubog sa bayan ng ating Panginoon. Ang pagsamba, worship defines and shapes the community. And by worship, the people of God serves as an alternative community. Paano natin ipakikita ang ating pagkakaiba sa mga tao sa ating paligid? Dapat makita nila na totoo ang Diyos na ating sinasamba. Amen? At dapat makita nila sa buhay ng iglesia na totoo ang ating pagsamba. Sa madaling salita, dapat sa buhay ng iglesia makita ang kahulugan ng mabuting balita. Nakikita po kaya ito sa buhay ng iglesia? Nakikita po kaya sa atin ang kahulugan ng mabuting balita? Sa tuwing ako po ay maanyahang magsalita sa mga anibersaryo ng iglesia na katulad nito, lagi kong tinatanong ang mga tao. Huwag namang loobin ng Panginoon, pero isang katanungan. Kung sakali kaya na mawala ang iglesyang ito sa lugar na ito, ano kaya ang sasabihin ng mga tao? Sasabihin kaya nila, matutuwa kaya sila, wala na yung iglesia na yan.
Malulungkot kaya sila? O sasabihin nila, nawala na pala? Hindi halata. Di ba? Tayo, alam ba ng mga tao sa ating eskwelahan, paaralan, sa ating opisina, tayo ay mananampalataya? At pag nalaman nila, born again ka pala, hindi halata. Naikwento ko po, noong ang EDSA ay ginagawa pa yung underpass dyan sa Quezon Avenue, nagda-drive ako, nakita ko na orange na or yellow na, tumigil na ako. Pero medyo lumampas ako doon sa may pedestrian lane. Hindi naman lumampas doon lang sa may pedestrian lane. So ang ginawa ko, dahil ang mga tao ay tumatawid, sabi ko, para hindi ako makaharang, total wala namang sasakyan sa likod ko, umurong ako. Maya, ito na yung traffic enforcer. Sabi niya sa akin, ang bungad na bungad niya, dapat huli ka na umurong ka lang Sabi ko, bakit? Anong violation ko? Sabi niya, dapat nga meron umurong ka lang Ibig mo sabihin, gusto mo pa na makaharang ako. Gusto mo pa yata na tumuloy ako, di na makaka-aksidente pa ako. Sabi, dapat talaga meron na Sabi ko, sige, ganito na lang. Kung ano ang violation ko, tikitan mo na ako. Sabi niya, dapat nga talaga meron. Sabi ko, sige, tikitan mo na ako. Sabi niya, sige, pag tinikitan kita, maiistorbo ka. Pupunta ka pa doon sa MMDA. Di ba? Pupunta ka pa doon, magagastusan ka pa. Ngayon, kung pag-uusapan na lang natin, wala ka ng istorbo. Sabi ko, yun pala. Pero sabi ko, alam mo, kapatid. Sabi ko, alam mo, sorry, tikitan mo na lang ako kasi hindi ako naglalagay. Kasi pastor ako. O sabi niya sa akin, pastor po pala kayo? Ay, born again din po ako. Sabi ko, Lord, sinong pastor mo? Sabi niya, minsan naman, kasama ako ng aking kaibigan doon sa Las Piñas, nagda-drive siya. Nagmamadali siya, nabangga niya yung mga nakaharang. Sabi ko, kasalanan mo, nagmamadali ka ito na ang traffic enforcer, inuhuli siya. Tapos maya-maya, nakita ko, nag-abot ng 50 pesos yung kaibigan ko, pastor pa naman. Nag-abot siya, sabi ko, bakit ka nag-aabot? Sabi niya, hindi, lagay yun, love gift. Love gift yan? Offering? Nakikita po kaya ang kahulugan ng mabuting balita sa atin kapag nakikita tayo ng mga tao? Kapag tayo nagsasama-sama, what do you think? Ano kaya ang sinasabi ng mga tao sa ating paligid? Nakikita kaya nila ang kahulugan ng mabuting balita sa buhay ng iglesia? Do we serve as an alternative community to the people around us? Ipinakikita kaya natin talaga ang kadakilaan ng ating Panginoon. This is my challenge. This is my invitation. This is my plea. Every time we gather, ito po ang aking paanyaya, ang aking pakiusap. Ano yun? Ipagdiwang natin ng Panginoon araw-araw ng ating buhay sa ating pagsasama. Ipagdiwang natin ang kanyang paghahari, ang kanyang kahangahangang mga gawa, ang kanyang habag at kabutihan. Ipagdiwang natin ang kanyang pagkalinga at patunayan natin sa mga tao sa ating paligid, totoo ang Diyos at ang Diyos nila ay Diyos-Diyosan. Sabihin natin sa pamamagitan ng ating buhay, sabihin natin sa pamamagitan ng ating salita, sabihin natin sa pamamagitan ng ating gawa. Totoo ang Diyos. Anong sabi? Sa panghuling talata, narito ang kanyang paanyaya. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Pansinin po natin. Nagsimula ito sa kanyang personal na desisyon na magpuri. Tingnan po ninyo ang salita. Aking pupurihin. First person singular. Ako ang magpupuri. Pero nagwakas sa isang paanyaya. Nagsimula sa kanyang sarili. Sabi niya, pupurihin ko ang Diyos habang ako'y nabubuhay. Pero saan siya nagwakas? Sa paanyaya sa lahat. Sabi niya, lahat ay magpuri magpakailanman.
Mas nagiging mabisa ang paanyaya kung nakikita sa buhay. Nagsisimula sa ating sariling pasya. At ang sariling pasya ay dapat ipakita sa pag-anyaya sa iba. Amen? The life of the church is shaped by the grace of God. Worship should ever, always define us. Anong uri ng pagsamba ang ating ibinibigay sa ating Panginoon? Ipinagdiriwang ba natin ito sa ating mga buhay? Ulitin ko po, ipagdiwang ang Panginoon. Ipagdiwang natin ang kanyang paghahari. Ipagdiwang natin ang kanyang kahangahangang mga gawa. Ipagdiwang natin ang kanyang habag at kabutihan. Ipagdiwang natin ang kanyang pagkalinga. Simulan natin sa ating sarili. Anyayahan natin ang buong bayan at ang lahat ng tao. Samahan tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa hapong ito, sapagkat ang iyong biyaya ay sapat, Panginoon, at nararanasan ng iglesyang ito at ng ibang mga iglesia na naririto, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin ang iyong kabutihan at tanging ang iyong kabutihan lamang, O Diyos, ang nagiging dahilan upang kami ay makapagpatuloy. Ang iglesyang ito ay patotoo, O Panginoon, na sa maraming mga pagsubok, sa maraming karanasan na nagdulot ng mga kalungkutan at lalong higit ng kagalakan sa lahat ng iyon, O Diyos, naging mabuti ka. Panginoon, sa hapong ito, naririto po kami. Nangangako, nagbibitiw ng taimtim na pangako, Panginoon, na sa aming buhay sa araw-araw, ipagdiriwang ka namin. Sasambahin ka namin. At dalangin namin, Panginoon, buong iglesia ay magkaroon ng ganitong pagpapasya na ang buhay ng buong iglesia ay makasentro sa iyo. Ikaw ang aming Panginoon. Narito kami dahil sa iyo. Narito kami hindi para sa aming sarili, kundi para sambahin ang pangalan mo. At nawa, Panginoon, sa aming paghayo, sa aming pangangaral, maipangaral namin ang kadakilaan mo. Masabi namin sa mga tao at makita nawa nila sa buhay namin ang katotohanan ng Ebanghelyo. At makita namin at makita nila na totoo ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na banal, makapangyarihan, hari, mahabagin, punong-puno ng kamamangha-manghang mga gawa, punong-puno ng pagkalinga, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen. Okay, so natandaan niyo ba yung 4 na bagay na sinabi ng ating pastor? Ano yung number 1? Ipagdiwang ang kanyang paghahari. So ano nga ba yung sabi kanina? Hari nawa. So saan galing yung salitang yon? Sa? Hari. Okay. Next, ang kanyang, ano yung susunod na ipagdiriwang? Ayan, ang kanyang kahangahangang mga gawa. Sumunod po ang kanyang kabutihan. At ang sunod po ang kanyang pagkalinga. Okay, salamat po sa mga nag-take down notes. So, ngayon po, tinatawagan ko po ang ating Pastor Rener. Okay. Sa bahagi pong ito, nais po nating pasalamatan ang
gaya ng aming kaugalian sa lugaring ito na bigyan parangal ang mga natatanging manggagawa ng Panginoon na siyang ginamit ng ating Diyos na buhay dito sa lugarin ng Marilao. At unanimous po ang nangyari, kaya sa oras pong ito, tayo po ay magbibigay po ng parangal at ikangay kaluguran sa Panginoon sa buhay po ng taong ito na sa oras na ito ay ati po siyang bibigyan po ng kahit maikling parangal. At pasalamatan ng Panginoon sa buhay niya na ginamit ng Diyos, lalo na po sa lugarin natin dito sa Marilao. Kaya tinatawagan ko po ang una po yung si Pastor Eli at si kapatid na El Hiron. Ayan. Kapatid na El po. Tinatawagan po natin sa oras na ito, sa pagkakataong ito, upang bigyan po natin ng natatanging pagkilala. Gusto ko pong basahin sa inyo ang mga nakatitik po dito sa plaking ito. Natatanging pagkilala, ang plaking ito ay pinapagkaloob kay Obispo Rizal C. Hiron bilang pagkilala sa kanyang hindi matatawarang katapatan sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon bilang punong tagapanguna ng Iglesia ang Bayan ng Diyos. Pinagkaloob ngayong 10 ng Hunyo 2011 ng Iglesia ang Bayan ng Diyos, Marilao, sa lugarin ng Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Nakalagda, kapatid na Israel Hiron, pangunahing laiko, Pastor Iner Malyari, Pastor Tagapangasiwa. Inanyayahan po natin ang ating obispo na sa maliit pong maigagawad natin bilang pagpapasalamat po sa kanyang ginawa sa lugaring ito, nais po nating bigyan ho siya ng pasasalamat at kahalagahan po. At alam po natin na kundi dahil sa pagkalipat niya dito, pag-uumpisa niya ng gawain dito, ay hindi po matatayo ang iglesyang ito. Gayun din po sa pagkilala po sa kanyang natiatanging ginawa, tinatawagan ko po ang mga kapastoran din po ng Marilao sa pangunguna po ng ating Pastor Romeo Bongo, pangalawang Pangulo, Pastor June Dionisio, gayun din po ang ating advisor, Pastor Jojo Atienza. Hindi niyo po natatandaan, bago po kami ay nakakadalo sa mga gawain po ng mga kapastoran dito sa dako po ng Marilao, nauna pong pumunta dito ang dumadalo ang ating obispo. Pastor Roland Laksa, isa pong ating advisor. Nais ko pong basahin ang nilalaman, mga titik dito po sa plaking ito. United Pastors of Marilao Incorporated, Marilao, Bulacan, natatanging pagkilala. Ang samahan ng mga naglilingkod na pastor sa Marilao, United Pastors of Marilao Incorporated, ay kinikilala ang ginawang sakripisyo at paglilingkod ni Obispo Rizal C. Hiron sa ministeryo ng Panginoong Hesus sa lugarin ng Marilao, Bulacan. Bilang isang uwarang lingkod ng Diyos, pinagkakaloob ngayon, 10 ng Hulyo 2011 sa Iglesia ang Bayan ng Diyos, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Nakalagda, Pastora Christine Fabian Kalihim at Pastor Romeo M. Bongo.
Magandang hapon po sa bawat isa. Una po sa lahat ay ang Jesus is Alive Community kasama ng United Pastors of Marilao Incorporated. Kami pong lahat ay bumabati sa inyong mabiyayang ika-30 kabutihan ng Diyos sa simbahan ito. Sa bayan ng Diyos, palakpakan natin si Lord. Salamat sa Panginoon. Ang obispo natin, Bishop Rizal Hiron, ay nakasama natin sa mga nagdaang panahon. Way back 90s, ay kabilang siya sa mga pagpupulong at pagpapaunlad ng mga simbahan sa bayan ng Marilao. Kahit po parang medyo malayo ang agwat namin, pero isang kahanga-hanga ang ipinakita niya sa katawan ng Panginoon sa bayan ng Marilao. Kahit gabi ay naisasama natin siya sa iba't ibang mga pagpupulong. At ito ay maituturing naming napakaganda at napakabuting regalo ang Bishop Rizal sa bayan ng ito ng Marilao, especially sa kabuuan ng katawan ni Kristo. Kami po ay nagpapasalamat, Bishop Rizal, sa inyo pong mga bahaging ginawa sa pagpapatibay ng katawan ng Panginoon sa bayan ng Marilao. Kami po ay, yung paglilingkod niyo po, Bishop Rizal, ay totoo at tunay na karapat-dapat ang pagtawag ng Panginoon sa inyo sa isang kalagayang bilang obispo. Kaya kami po ay saludo, sabi nga sa aklat ng Roma 11:29, ang mga regalo at kaloob at pagtawag ng Diyos sa buhay niyo po ay hindi pinagsisisihan ng ating Panginoon. Kaya po, binabati po namin kayo bilang bishop ng Bayan ng Marilao. At kami po ay saludo sa inyo po, Bishop. At nandito po ang ilang mga kapatid natin, mga pastors, ang ating Vice Chairman, Pastor John, at maaari pong yung inyong mga karanasan sa ating Bishop ay maibigay natin bilang pagkilala ng samahan ang ating Obispo Rizal. At isang pagbati po mula sa inyo, Bishop. Alam ko po na maraming karanasan na kayong dinanas. Siguro dumarating sa pagkakataon nung siya'y pastor pa lamang, ay dinanas na rin niya ang magutom habang siya ay tumutupad sa kanyang tungkulin. Dinanas din ni Bishop yung masaktan ng kanyang puso at maraming pagsubok. Dinanas na rin sigurado ni Bishop na siya'y palaging dumadalaw sa mga bahay-bahay na minsan ay hindi pinagbubuksan. Pero naging matibay pa rin siya bilang isang lingkod ng Diyos. Alam niyo, Bishop, ako ay hindi lamang paghanga sapagkat ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo ay lagi pong sumasa inyo. Kasi po hindi nyo mararanasan at hindi darating sa inyong edad na yan na kayo ay patuloy na tapat na naglilingkod sa Diyos. Kung dumating ang pagsubok sa Kanya at siya ay naglaylo at dumating na nawala na siya sa Espiritu ng Diyos, hindi natin makikita si Bishop ngayon. Pero dahil sa kanya, ay naging isang ihemplo o halimbawa ng mga manggagawa ng Diyos. Ako sa edad ko na ito, nawa, Bishop, ang mga nagawa mo ay masundan ko rin, na habang ang buko'y puputi, ay maalala ko ang iyong tapat na paglilingkod. Naway ang aking paglilingkod sa Diyos ay maging tulad mo rin. Pagdating ng dulo ay pagpapalain lahat ang iyong bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong mga kamay. Kaya narito po ang iglesia na nakita natin na kayo ay sinasamahan ng Diyos. Hindi maitatayo at hindi mapapalago ang gawain ng Panginoon kung hindi sinasamahan ng Panginoon. Ako ay naniniwala, Bishop, na daragdagan pa ng maraming buhay pa ang inyong sarili upang ikaw ay maging halimbawa ng mga kapastoran at mga manggagawa dito sa ating bansa. Saludo po ako sa inyo at ako po'y bumabati. Una sa lahat, nagpapasalamat sa Diyos at kayo ay binigyan pa ng lakas, karunungan
at binigyan pa kayo ng katibay ng inyong mga tuhod. Marami ng manggagawa na 50 anyos na marami ng sakit, marami ng arthritis, marami na nararamdaman. Pero si Bishop, kahit kailan, hindi ko nakita na siya'y dumaing sapagkat kasama niya ang Diyos. Saludo ko sa inyo, Bishop. Naway matularan pa kayo ng maraming manggagawa dito sa bayan ng Marilao. Nais ko pong patunayan ng ating Bishop Rizal ay isang napakabisang lingkod ng Panginoon dahil nung ako ang nakasama niya sa CMCB, ang ating bishop ay tumanggap ng ulirang lingkod ng Panginoon. Siya ay naparangalan ng kabuuan ng buong lalawigan ng Bulacan. At naalala ko rin nung ako'y nagsisimula bilang pastor, yung aking ginagamit sa DBBS ay siya po ang nagpo-provide. Hindi ho siya namimili ng mga taong aakayin niya, tutulungan niya. Yung mga materials ay ipinrovide niya sa church namin, sa Lord Purpose Prevail, nang ito po ay kumpleto at libre. Kaya ang buong sambayanan, Bishop, ay humahanga po sa inyong ipinakita at naniniwala ako na ang Diyos ang siyang natutuwa sa lahat ng inyo pong nagawa. God bless you po at naniniwala kami na patuloy niyo po kaming gagabayan. Salamat po. Purihin ang Diyos at ang inyo pong lingkod ay bumabati sa inyo pong ika-30 taong anibersaryo, mabungang anibersaryo at sa pagtatalaga po sa inyo, Bishop, bilang pangunahin lingkod ng Diyos dito po sa iglesia na itinalaga ng Diyos sa Marilao, ang Iglesia Bayan ng Diyos. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat pinagkalooban niya kami, niya tayo sa bayan ng Marilao ng isang bishop na katulad po ninyo na kung saan ay simula nung ako po ay pumasok o nag-join sa body ministry sa bayan ng Marilao ay naroon na po si Bishop na all out yung kanyang suporta. At sa bawat mga invitation po namin, kailanman hindi ko po naalaala na siya po'y tumanggi. Bagkos naroon po ang kanyang pagtulong. Kaya nawa, Bishop, sa pagdiriwang ng ika-30 taon na ito ng Iglesia Bayan ng Diyos, ay patuloy nating maranasan, patuloy natin madama yung ating ipinagdiriwang ngayon, ang kabutihan ng Diyos, ang tuwa at galak ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin, at ang kanyang masaganang biyaya at pagpapala na ipinagkaloob hindi lamang sa bayan ng Marilao, kundi higit sa lahat, sa iglesyang ito, na ako man po ay namamangha at natutuwa sapagkat yung mabilis na pagbabago ay makikita ho natin kung paanong ang pagmamahal ng Diyos sa mga pagpapalang espiritual at pagpapalang material at pagpapalang pisikal. Bishop, maraming salamat. Nawa ay abutin pa ho ninyo ang centennial years ng paglilingkod. Amen po. Enjoy your blessing, Bishop. Enjoy your blessing. Hindi niya po alam to, no? Surpresa nga lang ho ito. Itong ginagawa ho natin pagkilala po sa ginawa po ng ating obispo. Alam niyo po, dahil dito po ginagawa yung ATSCCS, yung Asian Theological Seminary Center for Continuous Studies, sa pakikipag-coordinate po ni Pastor Ian, at gayon din po ni Pastor Noli. Si ating pong bishop ay dumadalo ho doon at siya po ay nakatapos sa buong kurso na ito. Diba? Siya po. Kaya tinatawagan ko po si Pastor Noli at Pastor Ian para sa pagkakataon na mabati po ang ating obispo. Pastor Noli po ang una naming professor dito. Pag nagkaklase ho kami rito,
laging naandun si Bishop. Tapos, nagpapaalmusal na, nagpapatanghalian pa. Totoo ho yun. Minsan may pabaon pa nga no. So yun po. Kaya natutuwa po ako na pag nagpupunta ako dito kapag ang CCS, alam ko na dito ako ma-assign uli. Okay lang. Tapos hindi lang yun. Namimitas pa ng prutas dyan sa likod. Di ba? May mangga. May mangga pang pauwi. So kaya maraming salamat po, Bishop. Lagi rin po kaming nagkukwentuhan kasi yung pong church namin sa home church ko dati sa Laguna, ang mother church noon sa Valenzuela, parang ganito rin. Yun na, lagi ko mo ikinukwento sa kanya. Meron din kami mga gabinete, may obispo. Malapit lang Malabon, pagkatapos Valenzuela. Kaya kami po ay nagpapasalamat din, Bishop, sa pagpapagamit ninyo dito sa lugar para po sa center ng ATS, CCS sa lugar na ito. Maraming salamat po sa inyo. Sige po. Isa pong pagbati mula sa Asian Theological Seminary at Center for Continuing Studies. Noong una ko po nakita tawag ko po sa kanya Tatay Rizal, si Bishop, akala ko during the class siya po yung donor. Siya po yung magbabayad ng aming, kumbaga ng tuition ng mga students. So hindi naman po pala. Kasama po siya doon sa estudyante. So si Bishop Rizal po ay actually isa siya sa mga pinaka bata, ika nga, na nakapagtapos siya yung una talagang pinaka may edad na po na nakapagtapos ng Center for Continuing Studies. Meron hong umahabol ngayon si Democrito Oliva, taga Boracay. So pero since si tatay po nauna, may sorpresa rin po kami sa November sa kanya. So kung ano man po yun, iniimbitahan ho namin kayo sa November. So pero ngayon po kami po ay natutuwa on behalf po ng aking director, si Pastor Fernando Lua. Kami po ay nagagalak at nakikiisa sa pagpapala na naranasan po at patuloy na mararanasan ni Bishop Rizal at lalong-lalo na nawa ito ay ma-experience din ng bawat isa sa atin upang atin din itong share sa iba. So, Bishop, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Bago po natin pag-pray si Bishop, hingan po natin ng pananalita po siya. Alam niyo ho, hindi ako sanay ng pinapupurihan ganito o inaangat. Sanay ako doon nasa mababang kalagayan lang ako. Ang pakiramdam ko, pagka pinapupurihan ako, hindi na ako tatanggap ng papuri sa Diyos. Dahil sa natanggap ko ng lahat. Hindi naman siguro gano'n ang talagang kahinatnan. Gayunman, ang pakaisipin po natin, ang tagumpay hindi natin matatamo kung walang nagbigay ng pagtatagumpay. At yun po ay ang Diyos sa atin. Ang pangalawa, dapat po nating maintindihan na hindi magtatagumpay ang isang tao kung wala siyang kasama. Bukod sa kasama ko ang Diyos, kasama ko kayong lahat. Sapagkat kung hindi sa inyo, walang tagumpay na tatamuhin ako. O hindi ako tatagal ng ganito sa kalagayan. Sapagkat ang hangad ko lamang talaga ay yung makapaglingkod ng karapat-dapat sa Panginoon habang nabubuhay. Hanggat binibigyan po tayo ng buhay, sikapin po nating maganap ng mga bagay na gaganapin natin para sa Kanya. At tinitya ko sa inyo na may kakayahan tayo sa lahat ng bagay. Yun po sabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay akong magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Salamat po ng marami. Tayo pong lahat ay tumayo. Hilingin po natin si Pastor Romy Bongo na pangunahan tayo sa panalangin para po sa ating Bishop. Tayo po ay magbanggit ng mga pagpapalang nais ninyong makita at ibigay ng Diyos sa ating Bishop. Si Bishop lang yata ang alam kong hindi tumanggap ng SUV. Joke lang po yun, joke lang. So, pwede ho ba tayong manalangin na lahat? Okay po? Hallelujah.
Sige po, papurihan natin ang Diyos. Hallelujah. Sige po, magbanggit tayo ng mga pagpapala. Huwag lang ho tayong manood. Gusto natin na mabungang biyaya ng Diyos nakakamta ng ating bishop. Hallelujah. Wini-welcome namin ang presensya mo ngayong hapon patuloy sa bawat isa po sa amin. Nagpapasalamat kami dahil ikaw ang tumatawag, ikaw ang naglalagay sa bawat tungkulin at gampanin sa iyong simbahan. Nagpapasalamat kami sapagkat ang buhay ni Bishop Rizal ay regalo mo sa iglesia, ang bayan ng Diyos. Kasabay nito, Panginoon, kaming mga pastor na nasa baguhan pa lamang, sa ilang taon pa lamang, ay nakakita ng mabubuting halimbawa na ginawa ng aming Bishop Rizal. Kaya sa oras na ito, aming Ama, Panginoong Diyos, kinikilala namin siya. Hindi namin siya pinararangalan, kundi kinikilala namin ang pagkatawag mo sa Kanya, Panginoon, bilang isang obispo sa bayan ng Marilao. Kami po ay nagpapasalamat kasama ng Kanyang buong pamilya at buong simbahan ng Iglesia, ang bayan ng Diyos, Panginoon. Ang dalangin namin patuloy, ang kalusugan niya ay pagkaloob mo sa Kanya, yung physical na kalusugan and spiritual na kalusugan sa Kanyang buhay, Panginoon. Dalangin namin sa marami pang taon ang paggamit mo sa Kanya, maraming mga taong mapagpapala, maraming mga taong makakita ng mga mabubuting halimbawa na ito'y gagayahin, dadalhin hanggang sa pagtanda tulad ng aming pong bishop, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga tatay at mga nanay ay kakitaan siya ng isa pang mabuting halimbawa upang ito ay dalhin sa bawat pamilya na kung saan ang makikinabang ay ang mga anak, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, ang itinanim niya, Panginoon, sa lugar na ito ay hindi mawawala hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Kaya, O Diyos, sama-sama kami nagpapasalamat. Sama-sama kami nagpupuri. Dahil, Panginoon, sa buhay ng aming Bishop Rizal, pinararangalan ka namin, pinapupurihan at dinadakila. Salamat po, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Okay po. So, tayo po yung makakaupo na. Salamat po. So, kanina po, pinag-uusapan po namin ng partner ko, ano po ba ang Tagalog ng congratulation? Maligayang pagbati. sa iyong Kaarawan. Maligayang Pasko. Maligayang bati po, Bishop. Okay, para po sa ating mahal na obispo. Okay. Maligayang pagbati po. Ngayon naman po, so kung nakita po natin na nagparade po dito kanina, nagparada, pumarada ang ating mga naggagandahang kababaihan sa kanyang Ayan. So, karusuotang eto na yung Pilipiniana at ating mga pinakahihintay. kagwagwapuhang mga kalalakihan sa kanilang, anong tawag dyan? Baro? Kasuotan. Ayun. Ayun. Baro. Napagpasyahan po Baro. namin na ang bibigyan lamang po ng parangal ay ang mga kababaihan. Bakit kanyo? Bakit? Kasi lahat daw po ng mga kalalakihan ay halos pare-pareho lamang po ng kasuotan. At Hindi, tsaka hindi po yung, namin malaman kung sino po ang pwedeng ang manalo. tawag dun sa parangal ay Best in Filipiniana. Oh, yun daw po. Yung parangal daw po kasi namin, best in Filipiniana lang. Wala naman daw po sinabi na best in Filipiniano. Okay. Ah. Joke lang. Okay, so sabi ng ating Pangulo ng Kabataan ay Inaanyayahan po muna namin yung aming mga Horado. hurado Yan. para po dun sa aming patimpalak Yan. na pinakamagandang kasuotan sa kategorya ng mga kababaihan. Tinatawagan po ang aming Pastor Michael Santos
Pastor Sergio Segundo, Pastor Ed Caldiwag, Pastor Rolly Soriano. Pastor Rolly Soriano, at ang ating Obispo Rizal Hiron. Dito po kayo sa may stage. Ayan. Ngayon po, dahil sa higpit po ng labanan para dun sa ating mga Grabe, napakahigpit. maliliit na bata ba yun? Oo, tama. Yon, sa maliliit na bata at sa mga kabataan, meron na po kaming nakuha na panalo. So, Ayan, hintayin ang natin yung- pagpipilian na lamang po natin dahil sa sobrang kagandahan at Ayan. mga... Medyo nahirapan sila doon sa Nahihirapan mga... po eh. May Tagalog po ba yung young adult? Young adult po. Mga batang katandaan. Hindi Mga batang nakatatanda. Matandang bata daw po. Yun, at ang young ating adult. mga Ayan, medyo matatanda. nahirapan sila dun sa ano na yun. Okay po, ay, dito po sa dakong harapan po. Yung mga hurado po namin, naanyayahan po sa ating entablado. Ayan. Kami po, may napili na po kaming Best in Filipiniana sa mga, ano yun, maliliit? Alpha. Ano ba sa Sa Tagalog mga ng alpha. Hindi ko din alam. Sa mga alpha, tsaka may nakuha na rin po kaming panalo para po sa mga youth. So, ngayon po, ang paglalaban-labanan na lang po, Best in Filipiniana sa kategorya po ng mga taga-young adult. Yan. So ngayon po, inaanyayahan po namin na magsitayo po ulit yung mga aming young adult na mga naka-Filipiniana Ayan. So, upang masilayan po ulit ang aming mga hurado para mapag-anuhan po nila. ayan, medyo Yan. nalilito na sila eh. Ang ating mga young adult po ng mga nakapapilipinyana, makikitayo lamang po at nang masilayan po kayo ng aming mga hurado. Ayan. 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 Ayan po ang mga nakatayo pong young adult. Yan po. Ayan. So, yung mga nasa labas, meron pa po bang nasa labas? Ayan. So, yan po sila. Yan po ang ating mga young adult na Ayan. Yan, meron pa po ba? Parang kumonte kanina, ang dami nilang nakaparada. Hindi, yung iba yata naglalakad na doon sa labas. Nag-aani na po ba ng gulay? Si Crisostomo. Hinahanap niya na si Crisostomo Ibarra. Ayan. Ayan po. Nakaupo na po. Okay. Ayan, pagtatalo-talunan po ang pagiging lakambini. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Actually, talaga pong nahihirapan po kami. Pero yung ginawa po kaninang parade kanina, malaking bagay po sa aming mag-asawa. Dahil nagtanungan po kami, ano pa ba maganda? Meron po kaming napagkaisang mag-asawa. Hindi ko na kininsuder yung ibang mga pastor. Ang pinag-usapan po namin, ano magandang kortina. Tsaka punda ng unan. Meron po kami napagkaisahan. Pero yung pong mananalo, medyo nahihirapan po kami, no? Actually, sa kabataan, sa young adult, meron na po kami napili. Sa KMK, medyo nahirapan po kami. Kung po pwede po sana, patayuin po natin uli yung KMK. KMK naman po. Yung Ito KMK. na po ang inyong pagkakataon, mga KMK naman po. Ayan. So, meron po tayong 4, 5 na nakatayo po. Ayan po. Thank you po. Sige po, makakaupo na po ulit tayo. Habang naghihintay po tayo, pwede po tayong sumayaw ng
Okay, so habang nag-uusap-usap po sila, meron po akong trivia dito. So, ang tanong ko po ay, sino po ang kauna-unahang lay leader ng Marilao? First lay leader ng Marilao. May magsasagot po ba? Palagay ko, inabot pa ba nila yon? Yung unang lay leader? Ha? Meron? Guess. Wala? Wala magta-try? Okay, so wala. So sasabihin ko na lang kung sino. Ha? Meron? Sige po. Ayon po sa ating mga tagapagsaliksik, ang unang lay leader po dito po sa Iglesia Bayan ng Diyos Marilao ay ang ating kapatid na Noel Hiron. Ayan. So, meron tayong dagdag kaalaman. Ay, ito, medyo mahirap tong, susunod kong katanungan. Okay? So, siguro makakasagot nito yung mga KMK o ewan ko kung sino may alam nito. First midweek service dito sa Iglesia Bayan ng Diyos Marilao. Ayan. Kailan yung first midweek service dito sa Iglesia Bayan ng Diyos Marilao? Ayan. Paano nyo nakuha to? Naka-attend na kayo nun? Ha? Paano nyo nalaman tong date na to? Ha? Ano na? Secret? Okay. Meron? Meron ba nakakaalam? So, ayan. Ang ating first midweek service ay ginanap po noong February 7, 1982. Ayan, 1982. So, meron ba pinanganak dito noong 1982? Meron? Ayun. Okay. Kamusta po ang resulta? Meron na po ba? Hello? Yan. Ngayon po, nasa akin na po yung mga resulta. Ayan, sa wakas. At meron din palang nanalo. Yan. Sa kategorya muna po tayo ng mga bata. Yan. Yan. Yung bata po natin, kanina, wala pong pumaradang babae. Kaya po, Best- dun po, meron po tayong, Anong- ano yung exemption? Hindi, anong tawag doon? Hindi best Filipiniano yun. Best in Filipino costume. Ayan. Yon. Best in Filipino costume. So, may cash prize po kami doon sa panalo. Wow, Kilala niyo po ba kung cash sino panalo? prize. Anak ko yata po yung panalo. Asan yung Chinese na bata? Yung Chinese po na bata. Yung panalo po natin, si Sam. Yehey! Naka-costume pa ba si Sam? Halika dito, Ayan. Sam. Kunin mo yung prize mo. Ayan. Asan na yung pana? Wala yung pana ni Sam. Ayan. Yan. O nga po madaya. Disqualified. Naka-diaper daw po. Nakadaya pero hindi po nakabahag eh. Ayan. Ayan. Ka dito. Congratulations! Ayan. Ayan, Sa Sunday, yan po si nakaganyan ka rin, ha? Sam. Okay. Dako naman po tayo sa mga kabataan. Ayan, sa kabataan. Okay, sa mga kabataan po, ayon po sa ating mga hurado. Ayan. Ayan, kumuha pa tayo ng mga advice sa Facebook, sa Twitter. Oo nga po, kasi may mga nanonood po tayo sa galing sa ibang bansa. So, isa po sa mga kuminang po ng mga kabataan ngayon, tinatawagan po si Abigail Macasina. Wow. Ayan, inescortan ng kanyang gwapong-gwapong kuya. Ayan. Ganda naman ni Ate Abby. Ayan. Sa next Sunday kaya, Abby, nakaganyan ka pa rin? Ayan.
Sa Webes, habang nag-worship lead siya, nakaganyan Oo yung nga, suot no? niya. Ayan. Congratulations po. Yay! Uy, may ano May pa. confetti. Congratulations. Yan. Yan. So, eto na. Eto, talagang nalito yung ating mga kapastoran. Yan, litong-lito talaga yung ating mga kapastoran. Hindi po nila alam kung sino ang kanilang tatanghaling Best in Filipiniana costume sa ating mga young adult. Ayan. Yon. Ngayon po, napagpasyahan po nung ating 5 kapastoran na dadaanin po natin sa palakpakan. Patatayuin po namin yung 2. Dalawa May ba? nagtay. Tay, grabe naman Grabe, yan. may nagtay Grabe, sa nagtay ating pa mga sila. taga-young adult. Sige nga. Kaya ating aanyayahan yung 2 young adult na yon na tumayo dito sa ating entablado at dadaanin po natin sa isang massive gawong palakpakan kung Ayan. sino po yung mananalo. So, paramihan. Tinatawagan po si kapatid na Shirley Wow. at ang ating kapatid na Levi. Teka. Para mahirap tingnan, Parang ang hirap. di ba? Hindi natin alam kasi... Nasaan na ang ating... Ayun, Ayun. nasa likod. At kapatid na Shirley. Teka. Nasaan yung escort nila? Ayun. Yan, inaanyayahan sa ating entablado. So, Hindi masyadong pareho yung nila, damit nila. ang magiging tie break. Ay, isa po pala. Ayan, meron talaga kasama. Ayan, iisa lang po ang escort nila. Hati na. Hindi po, ang gagawin po kasing tiebreaker, magbabalagtasan po sila. Okay lang po ba yun? Sabayang bigkas po. Sabayang bigkas. Ayan. Okay po. Okay, ating alamin ngayon. Masaya to. Okay, so palakasan ng palakpak. Palakasan ng palakpak. Teka. Ano pong ano nyo? Ano pong code name ninyo? Kayo po si Maganda. Tsaka po si Malakas. Ay, hindi po. Shop dyan daw po si Josa. Ayan. Josa po. Alias At Josa. ito si Maganda. At si... Okay, sige po. Okay po. Okay po. Kanina Sino tayo- po ang papanig sa ating kapatid na Shirley? Aba, malakas to. Sino naman ang papanig sa ating kapatid na Levi? Parang ang hirap i-ano na na. Parang hirap, parang pareho. Nahirapan ako. O, ganito na lang. Tanungin na lang natin sila. Tayo na lang po. O, wala daw pong nanalo. O, sige, ganito po. Ayun. Question and answer na lang Yung po. escort na lang daw po yung Question and panalo. answer na lang. What is the essence of being a woman? Tadaanin mo natin. Hindi, ayun na lang daw World po. peace. Pagkatian nyo na lang daw po yung premyo. Ayan, bigay na natin yung tumbler. Sa inyo na po yung tumbler. Dapat po kasi yung consolation tumbler eh. Tapos eto po ang cash prize doon sa panalo. Yung tumbler po, sa amin na po ulit. Eto na lang po ulit yung cash po. prize. Pagkatian nyo na lang po. Ayan po. Ay! Ayaw nila, sa akin na lang. Ayan po. Ayan po, Ay. scholarship program po. Congratulations po. Congratulations Ayan po. po. Okay. Ang hirap pala nun pag may tie. Oo nga eh. Eh, paano yan? KMK natin, may tie din. KMK tayo din? Ano ba? May tie din po sa KMK po natin. Grabe na yan. Inaanyayahan ko din po sa dakong unahan. Okay. Ito, close fight talaga to. Close fight din to. Hindi natin malaman kung sino. Okay, so tinatawagan po ang kapatid na Nene at kapatid na Lita. Lita Santiago. Okay. So, Isang modern Filipina daw po. At isang mahinhin, conservative na Pilipina. wow. Dalawa ang pinagpipilian natin. So, ano ang kanilang paglalabanan? Showdown sila. Showdown po to. Breakdancing to. Breakdance, rap battle. Dito po kayo sa dakaunahan po. Sa taas po. Yan.
So, ano pong gusto niyong tiebreaker natin? Palo Sebo o Agawang Buko? Ayan, para daw po ma-break yung tie, agawang buko daw po. Agawang Buko. Dito po kayo sa bandang gitna. Ede, okay. Yan. Okay po. So, dahil po sa tie ulit tayo, dadaanin ulit natin sa palakpakan. Okay. Sino po ang papanig sa ating kapatid na Nene Hiron? Yun. Malakas din, malakas. Sino naman ang papanig sa ating kapatid na Lita Santiago? Yan, mukhang pareho na naman. Ano ba? Wala talaga tayo magagawa dito. Ibibigay ko din talaga yung cash prize. So, ang nanalo po ng ating 1,000,000 piso. 1,000,000 Hindi, joke piso. lang. Hindi naman po. Yun. Pareho na lang po. Tayo na lang po. Maraming Pakipaghatian na salamat lang po. Yan. Sa amin na lang po. Sa amin na lang daw po. Ayan. Okay, so nakita po natin yung mga members po natin na talagang pinagbigyan ng panahon Opo. yung aming patimpalak na ito. Okay po. So, hindi ko na po kayo painipin. Tawagin ko na po ang ating Obispo Rizal Hiron para po sa ating pangwakas na panalangin at benediction. Nanyayahan po tayong tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Pinag-iisipan po namin maigi kung ano ang maibabalik namin sa iyo sa lahat ng kabutihan ginawa mo sa bawat isa sa amin. Wala kami makukuha sa daigdig na ito na maaari namin ibigay sa iyo, Panginoon, na ikalulugod mo. Maliban na patuloy na pagtiwalaan ka, papurihan ka, parangalan ka, at lahat ng mga bagay na mayuukol sa iyo, yun lamang po ang maibabalik namin sa iyo, Panginoon. Kaya nang po ngayong hapon ito, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan mo. Sapagkat kung hindi mo po pinaramdam sa amin na kailangan ng lugar na ito, ang isang kapatiran o isang iglesia, ay hindi po namin magagawa na makakilos, kundi sa utos mo rin, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, sa tulong mo, naitayo ang iglesyang ito. Naitayo ang buhay pananampalataya ng bawat tao sa lugaring ito na kumilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po ng maraming marami. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na kaya kami kumilos sapagkat inutusan mo po kami na gawin ang dapat naming gawin. Kaya salamat po ng maraming marami. Ngayon, nagpapatuloy, Panginoon, na iglesyang ito. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na sumusubaybay, nag-iingat, gumagabay sa lahat ng iyong mga anak na kumikilos para sa iyo. Nawa, Panginoon, hindi kami masiyahan sa bilang namin, kundi patuloy na gawin pa rin namin ang aming mga tungkulin na magpalaganap na iyong mga banal na salita. Panginoon namin Diyos, umaasa po kami na patuloy kang gagabay sa amin at magbibigay sa amin ng mga inspirasyon upang lalong higit na makakilos kami tungo sa katagumpayan ng iyong layunin na maipaabot sa lahat ang iyong pagliligtas. Kaya naman po, Panginoon, salamat po ng maraming marami. Patuloy ang paghingi namin sa iyo na sana po ingatan po kami at patnubayan. Ingatan po ang mga kapatiran namin ang galing pa sa malayong dako. Sana po makarating sila ng maayos sa kanilang lugar na puuwian. At loobin po, Panginoon, na huwag mo iwalay sa kanila ang iyong banal na espiritu sapagkat alam po namin, Panginoon, na malaking bagay na kasama ka namin lagi na sa tuwina sa lahat ng pagkakataon. Maasa kami, O Diyos, na hindi po kami hahabagin sa aming mga kahilingan, kundi patuloy na ikaw ang siya magbibigay sa amin ng tagumpay sa maraming bagay. Sa pangalan banal po ng aming mga anak na si Kristo Jesus, idinadalangin po namin to. Amen. Ama namin Diyos, sa patuloy na pagdalangin namin sa iyo, hinihingi po namin sa iyo na way tanggap mo sa amin ay mahalagang pagpapala. Pamagitan po ng aming mga anak na si Kristo Jesus, pagtaas po ng kamay ng wala mong kabulong lingkod. Ngayon, tanggapin po ninyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa mga langit, ang biyayang pagliligtas ng ating mga anak na si Kristo Jesus,
ang tanglaw at pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, ang siya nawang sumating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Patuloy po nating itataas ang pangalan ng ating Panginoon sa hapon ito. Tunay po na wala siyang katulad at walang hihigit sa ating Panginoon. Sa Kanya pong lahat ng papuri. Di kayang isulat ng lapis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan. Di may lalarawan na matalino mang nilalang. Kahit ipunin kong kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko ang lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Kahit ipunin kong kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Wala kang katulad. Ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos na walang paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala kang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos na walang paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Praise God. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Papuri po para sa atin. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy
pasalamatan ng ating Panginoon. Sa Kanya lang po ang lahat ng papuri at pasalamat. Kaya po tayo nagkaroon ng pistang katulad nito. Amen? Amen. Matagal mo na siyang kilala at naglingkod ng mahabang panahon. Tinanggap na ang pagkatawag, nangarap sa pagulan. Ngunit bakit ka nanghina sa mga pagsubok ng panahon? Narito na ang pagkakataon upang pangako'y gawin. Gumising ka, bumangon na sa iyong pagkainip. Harapin mo na ang hamon ng bukas na hinaharap. Magpuri, magkaisa, magpahayan, bayan ng Diyos. Mo na siyang kilala at naglikod ng habang panahon. Tinanggap na ang pagkatawag, nangarap sa pagulan. Ngunit bakit ka nanghina sa mga pagsubok ng panahon? Narito na ang pagkakataon upang pangako'y gawin. Gumising ka, bumangon na sa iyong pagkainip. Harapin mo na ang hamon ng bukas na hinaharap. Magpuri, magkaisa, magbayan, bayan ng Diyos. Halina't magkapit, bisig tumatag sa pagkatinig. At ang bilin ni Jesus ay sundin, sundin. Gumising ka, bumangon na sa iyo. Bukas na hinaharap, magpuri, magkaisa, magbayan. Gumising ka, tumangon na sa iyong pagkainip. Harapin mo na ang hamon ng bukas na hinaharap, magpuri, magkaisa, magbayan. Okay, so makakaupo na tayo. So, tawagin ko lang po kung sino, isa young adult po yung in charge po sa ating food. Mayroon po ba tayong procedures na gagawin? Tapos pakicheck yung kung Salamat po sa lahat po na nakiisa mula po sa Iglesia ang Bayan ng Diyos, Marilao, sa ating pong tagapangunat, tagapagsalita, Pastor Noli Pascual Mendoza. Maraming salamat po sa mabiyayang mensaheng ating napakinggan.
sa ating pong Pastor Ian ng ATS, kay Pastor Romy Bongo, Pastor Jojo, wala na po yung sila Pastor Jun, kanyang may bahay at kanyang anak. Sa ating pong church sa dako po ng San Agustin, sa panguna po ng ating Pastor Ed, maraming salamat po. Sa ating pong iglesia sa dako po ng Tibagan, Marilao, ayun pa pala yung headed by Pastor Sergio Segundo. At sa ating Central Church, sa panguna po ng ating Pastor Mike, sa ating po mga pastor na nandito, Pastor Jun Junicio, nandiyan po, Pastor Roland Lagsa ng UPMI, yung ating pong Pastor Rolly Soriano, Pastor Ronald Cruz, Pastor Romeo Cruz. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po at sa Diyos po ang papuri. At sa ating pong pahayag pa. Okay po, so dadako na tayo dun sa ating inihintay na pagkain. So, una pong makakakuha syempre po yung mga nasa likod, tapos ayusin lang po natin yung pila. Okay po, pagkatapos nyo pong kumuha ng inyong mga merienda, pwede po kayong bumalik sa inyong mga upuan dahil meron po tayong mga palaro. Okay po ba yun? Ayan, so, Kuya Henry, ano ba yung mga ina-expect natin mga palaro? Meron tayo dyang pabitin. So, ano pa? Bao. Okay, so pwede na po tayong pumunta sa likod. Maraming salamat po.